Ate B, at sa lahat ng nakikinig. Ako po si Ben. Noong nakaraang taon, lumipat ako dito sa Malabon para sa bago kong trabaho. Dahil nga nagsisimula pa lang ako, naghanap ako ng murang bed space. Nakakuha ko sa isang lumang 2 palapag na bahay. Mababaw ang kisame, pero sementado naman. Hindi rin ganun kaganda, pero ayos na din kasi mura lang naman. Konting linis lang at okay na. Bukod doon, malapit lang sa pinapasukan ko. 2 lang kami magkasama sa kwarto. Ako at yung katrabaho ko na rin na si Seb. Okay naman nung unang linggo. Kaso, habang tumatagal, unti-unti akong nakakaranas ng mga kababalaghan. Nagsimula yun isang gabi habang naghihilamos ako sa banyo bago matulog. Habang nakapikit ako at nagbabanlaw ng muka, nakarinig ako ng mahinang kaluskos sa labas ng pinto. Tapos may kumatok. Seb, wait lang. Patapos na ako. Walang sumagot. Yung pinto po sa CRA, kita ko may tao sa labas. Pero hindi naman totally. Silhouette lang po ng tao ang makikita. Doon ko po nakita na may figure na nakatayo pero hindi gumagalaw. Pero ang nakakangilabot, maya-maya lang, narinig ko na iniikot-ikot yung doorknob. Pero yung anino, hindi talaga gumagalaw. Nandun lang siya. Medyo nainis pa nga ako nun, Ate B. Kasi hindi naman ako ganun katagal gumamit ng banyo. Naghilamos lang naman ako at nagsipilyo. Nang binuksan ko ang pinto, magic, Ate B. Nawala yung anino. Sa utak ko, baka guni-guni ko lang kasi pagod na din ako that time at medyo nakainom din. Kaya binaliwala ko na lang. Humiga na ako para matulog. Di ko na namalaya na nakatulog ako. Maya-maya ay naramdaman ko sobrang bigat ng kumot ko. Na para bang may nakadagaan sa dibdib ko na sako ng semento. Hindi ako makahinga at hindi ko rin maigalaw ang mga daliri ko. Habang nakahiga ko ng patihaya at dilat ang mga mata sa dilim, ay naramdaman ko rin na may gumagalaw sa dulo ng paanan ko. Dahan-dahang hinihila ang kumot ko pababa. May kung anong mabigat na bagay ang gumagapang paakyat sa katawan ko. Ate B, ramdam na ramdam ko yung bigat ng 2 tuhod na nakaluhod sa ibabaw ng mga binti ko. Tapos, dahan-dahang lumipat sa tiyan ko. Hanggang sa maramdaman ko ang 2 malamig na kamay na nakatukod sa magkabilang gilid ng leeg ko. Gusto ko pong sumigaw, pero walang boses na lumalabas. Pilit kong ibinaling ang paningin ko sa ibabaw ko para tingnan kung ano yung nakadagan sa akin. Sabi ko, binabangungot ata ako. Nang tuluyan ako magising, umupo ako sa kama. Ramdam ko pa rin yung kilabot at takot. Ewan ko ba, Ate B? Bakit napatingin ako sa kisame? May nakita akong babae. Hindi pa nga ako nakakamove on sa bangungot ko ay eto na naman. Nakadikit ang likod niya sa kisame na parang butike. Nakabaliktad ang mga braso at binti na parang na-exorcist. Ang mahabang buhok niya ay nakalaylay pababa. Sobrang putla niya, Ate B, at kulubot ang balat. Tapos may malalim at maitim na eye bags. Tapos yung mata niya ay puro itim lang. Habang nakatitig siya sa akin mula sa kisame, nakangiti siya ng nakakakilabot. Tapos tumawa siya. Hindi ako nakagalaw. Tumutulo na lang yung luha ko nun. Seb, tulong Seb!
Sa lakas ng sigaw ko, nagbago agad ang paligid. Binuksan ni Seb ang ilaw at napabalikwas siya ng bangon sa kabilang kama. Uy Ben, ano ka ba? Ano ba nangyari sa'yo? Nang bumukas ang ilaw, biglang nawala ang babae sa kisame. Umiyak ako noon, Ate B. Parang nga daw akong bata noon. Ikinuwento ko kay Seb ang nakita ko sa banyo, sa kama at sa kisame. Laking gulat ko na magtaka rin si Seb. Sabi niya, Ben, seryoso ka ba? 2 years na ako dito wala naman ako nakikita mga ganyan o di kaya nararamdaman. Saka wala naman ako nababalita ang masama dito. Hindi na po ako umimik noon at hindi na rin kami nakatulog ni Seb. Nagantay na lang ako ng umaga tapos nag-impake na ako kahit wala pa akong lilipatan. Nakisuyo muna ako sa isang katrabaho na makitulog sa kanila. Pumayag din naman siya. Nakwento ko din po sa kanya ang mga nangyari dun nga sa bed space na tinutuluyan ko. Naghanap na lang po ako ng ibang bed space kahit medyo mahal. Ayos na, basta wag lang may multo. Kamusta po Ate B? At sa lahat ng nakikinig ngayon. Ako nga pala si Fred. Taga Rizal lang din talaga ako. Kaya lang, kaso, nito lang naghiwalay kami ng ex-girlfriend ko. Halos 3 taon din kami nag-live-in dun sa apartment namin. Dahil nga biglaan yung hiwalayan at medyo gipit ako sa budget ng mga oras na yun, nagmadali akong maghanap ng matitirahan. Nakakuha po ako ng murang bed space sa isang lumang bahay doon sa may Antipolo. Malapit lang po yun sa bayan. 4 kaming lalaki sa kwarto. Ang mga kasama ko doon ay sina Jackson at Harold. Yung isa namang bed space ay bakante pa. Okay naman ang unang linggo ko. Tahimik ang lugar at malamig ang simoy ng hangin dahil nga Antipolo. Pero Ate B, doon ko naranasan ang isang bagay na hindi ko makalimutan. Nangyari ito isang gabi bandang 12:00 ng madaling araw. Kakauwi ko lang galing sa trabaho sa isang warehouse. Sobrang pagod ko kaya dire-diretso na lang ako sa kwarto. Pagkahiga ko, napansin ko na tulog na sila Harold sa kabilang bunk bed. Naririnig ko pa nga yung mahinang hilik niya. Pumikit na ako para matulog. Pero pagkalipas ng ilang minuto, narinig kong bumukas ang pinto. Narinig ko yung yabag ng tsinelas na pumasok at naglakad papunta sa bakante higaan sa tabi ko. Tinalaw ako ng kuryosidad, kaya dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko at lumingon. Dahil sa liwanag ng buwan na tumatago sa bintana, nakita ko si Jackson. Nakaupo siya sa gilid sa bakanting kama. Nakatalikod siya sa akin at nakayuko na para bang may binubulong-bulong. Hindi ko po maintindihan, Ate B. Tapos, nakalagay ang mga kamay niya sa muka. Ang sabi ko, "Uy, pre, Jackson, ba't di ka pa natutulog? Kakauwi mo lang din ba?" Hindi siya sumagot. Pero dahan-dahan siyang lumingon sa akin. At doon, Ate B, nanigas ang buong katawan ko sa takot.
Kamukhang kamukha niya kasi si Jackson. Pareho ng suot, pareho ng build ng katawan, pero sobrang putla po niya at ang lalim ng eye bags. At isa pa po sa kinatakutan ko, duguan siya, basag ang ulo, at puro sugat yung braso niya. Yung kaliwa niya pang mata lumalambitin na parang mahuhulog. At ang pinakamatindi, malungkot po ang itsura niya at umiiyak. Wala po akong magawa nun, Ate B. Naiiyak na lang din ako sa takot at para bang maiihi pa nga. Tumayo siya at lumapit sa tenga ko. Tapos may binulong siya. Pare, pasensya na ha. Hindi ako makatulog eh. Hindi ko maintindihan yung takot ko that time. Kaya pumikit na lang ako at nagdasal. Pagmulat ng mata ko, wala na po siya. Humagulgol ako noon, Ate B. First time ko kasi makaranas ng ganon. Nagbukas agad ng ilaw si Harold, nagulat na gulat mula sa higaan niya. Uy, Fred! Ano ka ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Tanong noon ni Harold, nakabado ang boses. Umiiyak ako habang itinuturo ko yung bakanting higaan sa tabi ko. Gagi, pare si Jackson nakita ko. Nakita ko siya duguan. Tiningnan ni Harold ang kama. Pero wala namang tao doon, sabi niya. At ang sabi niya, Fred, ano ka ba? Wala pa si Jackson, no? Panggabi yung ship nun. Baka dahil lang sa stress mo, kaka-break up nyo lang kasi na ex nyo, kaya ka binabangungot. napaupo ako sa gilid ng kama habang nanginginig. Alam ko ang nakita ko, Ate B. Ramdam ko pa rin ang kilabot. Para akong na-trauma. Nagkwentuhan na lang po kami noon at di na natulog. Umaga na noon, habang nagkakape kami, may sunod-sunod na katok ang narinig namin sa pinto. Pagkabukas ni Harold, nakita namin ang may-ari na namumutla at umiiyak. Sinabi nito na may tumawag daw sa kanyang katrabaho. Madaling araw daw nung pauwi na si Jackson, galing ship niya. Nasagasaan daw siya ng mabilis na SUV habang tumatawid. Dead on arrival daw si Jackson sa ospital. Nanghina ang mga tuhod ko, Ate B. Literal akong napasandal sa pader. Nung tiningnan namin ang oras ng aksidente, eksaktong 12:00 ng madaling araw. Yung mismong oras kung kailan nakita ko ang doppelganger na nanggaya sa muka at boses ni Jackson. Lahat po kami ay nalungkot sa balita. Dahil nga po ay parang kapatid na rin namin si Jackson. Simula po noon, Ate B, lagi nang nagpapakita sa akin si Jackson. Pati yung iba naming kasama. Siguro akala niya buhay pa siya. Basta, Ate B, ang daming pagpaparamdam. Yung mga nakasanayan niyang gawin. Medyo nakakapuyat na din sa amin. Kasi napupuyat kami at wala kaming peace of mind. Hindi po siya matahimik. Ipinaalam po namin yun sa may-ari. Pinabless po yung bed space na tinutuluyan namin at nag-alay din kami ng kandila at dasal.
Nagpaalam na din po kami sa mabait na may-ari na parang nanay na rin namin. Sinabi namin na lilipat na kami ng bed space para din makamove on na kami kay Jackson. Yun lang po, Ate B. Maraming salamat po. Kamusta po, Ate B? Try ko lang din po na mag-share ng kwento sa inyo. Sana po magustuhan nyo. Ako nga pala si Cara. Lumaki po ako sa Quezon City. Maganda naman po yung trabaho ko. Corporate. Mataas ang sweldo. Kaso, ang toxic ng mga kasama ko. Nakaka-drain po, Ate B. Kaya nag-try ako maghanap ng trabaho sa iba. Nag-email lang ako. At swerte naman, natawagan din agad ako. Okay naman ako sa work ko ngayon. Masaya kahit hindi ganun kalaki ang sahod. Yung previous job ko po kasi, bukod sa toxic, sumuko din ako sa traffic. Halos 3 oras kasi ang kinakain sa biyahe araw-araw. Sa Ayala po ako na-assign, Ate B. Libre naman ang accommodation and transpo. Kaya ayos lang talaga. Pagkain na lang kasi ang iisipin ko. Nakahanap ako ng bed space. Isang sakay lang mula sa work ko. 1 hour po kasama ng traffic. Okay na din yun, Ate B, kaysa naman 3 oras. Malaki naman ang kwarto at maaliwalas. 4 kami sa isang room. Ako, si Queenie, Jam at Ninya. Bihira din po kami magkita-kita kasi taliwas sa mga schedule namin. Mga call center kasi sila. Normal na araw lang po yun sana. Kaso, napa-OT ako ng malala dahil sa sobrang daming reports. Deadline na kasi. Since bago pa nga lang ako, kinakapa ko pa yung filing ng documents. Open OT naman po ako nun. Basta natapos ko, pwede na akong umuwi. Dahil nga late night na, nagpabili si boss ng pizza, spaghetti at chicken. Sakto naman at pipirma na talaga yung bulate ko sa tiyan. Mag-aalas 10 na rin kasi ng gabi. Mabait po yung boss ko, Ate B. Cool lang. Kaya kahit pagod sa work, hindi naman ganun ka-pressure at stress. Alas 11 na ako ng gabi nakauwi nun. Nag-MC taxi na lang po ako. Nare-reimburse naman po kasi ang pamasahe namin. Kaya okay lang kahit anong sakyan ko. Pagod at antok na rin po kasi ako nun. Pagpasok ko sa kwarto, patay ng ilaw. Ang tanging liwanag lang ay ang galing sa street lamp sa labas na tumatago sa bintana. Nakita ko noon na tulog na sila Queenie at Jam sa kabilang double deck. Wala ata silang mga pasok. Sa ibabang deck, nakita ko may nakahiga sa tabi ko. Nakaside siya at nakatalukbong ng kumot. Akala ko si Ninya. Madalas kasing tumabi yun sa akin kapag naiinitan o di kaya natatakot. Dahil sa sobrang pagod ko noon galing sa trabaho, hindi ko na siya ginising. Umiga na ako agad sa tabi niya ng pabaliktad. Yung paa ko nasa tabi ng ulo niya. Para lang magkasya kaming dalawa sa maliit na kama. Ipinihit ko ang katawan ko para matulog. Pero pagkalipas ng ilang minuto, napansin ko na parang ang lamig-lamig ng katawan ni Ninya. Yung lamig na hindi galing sa aircon ha.
Parang yelo, Ate B. Ninya, ba't ang lamig mo naman? Gusto mo ba ng kumot? Walang sumagot. Pero naramdaman ko na dahang-dahang gumalaw ang katawan niya. Hindi siya humarap sa akin. Pero naramdaman kong umusog siya paitaas. Hanggang sa maramdaman ko na ang mukha niya ay nasa tapat na ng talampakan ko. Biglang may pumasok na text sa cellphone ko. Umilaw ang screen sa tabi ng unan ko. Dahil sa liwanag ng screen, napatingin ako sa pinto ng kwarto na bahagyang nakabukas. Ate B, doon ko nakita si Ninya. Kakapasok lang niya ng pinto. Naka-corporate attire pa siya at bit-bit yung bag niya. Obvious naman na kakauwi niya lang. Oh, Kara, ba't gising ka pa pala? Di ka pa natutulog. Nanghina ang buong katawan ko. Kung si Ninya ang kakapasok lang sa pinto, sino pala tong katabi ko sa kama na kanina ko pa kinakausap? Dahan-dahan kong ibinaling ang paningin ko sa paanan ng kama ko. Dahil sa natitirang liwanag ng cellphone ko, nakita kong dahang-dahan tinanggal ng nilalang ang kumot sa mukha niya. Ate B, nakita ko na may babae sa paanan ko. Nakatahipo yung bibig niya. Tapos over sa puti yung balat niya. Basta parang choke, Ate B. Nakatingin lang siya sa akin. Yung mata niya walang talukap. Tapos itim lang. Maya-maya, unti-unti niyang pinupunit yung bibig niya. Tapos, pinasok niya yung buong paa ko sa bibig niya. Sa sobrang takot ko, Ate B, sumigaw at pumikit ako at nagpapadyak. Sabay takbo papunta kay Ninya sa may pinto. Nagising sina Queenie at Jam sa lakas ng kalabog at agad naman na binuksan ang ilaw. Nang bumukas ang ilaw, wala na yung babae sa kama ko. Umiiyak ako noon habang nagkukwento sa kanila kung ano yung nangyari. Ikinuwento ko sa kanila yung mga nakita ko. Bakas sa mga mukha nila ang takot. Dahil kami-kami lang naman na magkakasama dito sa kwarto. Sabi naman ni Queenie, wala pa naman daw siya nararanasan na ganon na kagaya ng sa akin. Hindi rin nila alam kung ano nga meron dito at kung may multo ba. Parang ako lang ata yung pinakitaan ng babae. Kung kailan naman na okay na ako sa work, nabulilyaso pa ng multo na yun. Ate B, hindi ko na po inalam kung bakit sa akin lang nagpapakita ang babaeng yon. Hindi ko na hinantay na maulit pa ang gabing yon. Kinabukasan din nag-impake na ako at bumalik na lang ako sa QC. Nag-freelance na lang po muna ako sa bahay namin. Nagpahinga po muna ako sa kaka-bed space ko. Kesa naman makatabi ko ulit yung nilalang na yun tuwing gabi. Yun lang po ang kwento ko, Ate B. Maraming salamat po sa pagbasa. Kamusta po, Ate B? At sa mga tagapakinig. Ako po si Kelly. Dati po akong taga Marinduque. Ngayon po ay lumipat na ako sa Valenzuela para sa change career ko.
Maganda din po kasing offer at yung bed space na nakuha ko mura at malapit lang sa trabaho ko. Kaya panalo talaga. Ang nakuha kong pwesto ay isang lumang apartment na building. Isang malaking kwarto tapos may 4 na double deck. Bali, wala kaming lahat doon. At ang naging ka-close ko kaagad ay si Cassie, na nagtatrabaho rin sa parehong kumpanya na pinapasukan ko. Si Cassie ang nasa taas kong deck. Kaya kapag gabi, bago matulog, nagkukwentuhan muna kami. Noong unang linggo ko, okay naman. Masaya kasi tipid talaga. Pero napansin ko lang, tuwing sasapit ang 12:00 ng gabi, nag-iiba yung pakiramdam ko sa loob ng kwarto. Parang biglang bumibigat yung hangin at sumasakit yung batok ko. Isang gabi, mga 2:00 na ng madaling araw, nagising ako kasi naiihi ata ako noon. Dahil bed space nga, iisa lang ang CR sa dulo. Dahan-dahan akong bumangon para hindi magising si Cassie sa taas. Nung pababa na ako sa higaan ko, napatingin ako sa tapat kong deck. May nakahiga doon. Balot na balot ng kumot mula ulo hanggang paa. At ang nakakapagtaka, natutulog siya ng patagilid. Pero ang posisyon ng katawan niya, binaluktot na hindi maintindihan. Hindi ko na lang po pinansin, Ate B, kasi baka naninibago lang ako sa mga kasama ko. Pagbalik ko galing CR, doon ko napansin na patay ang aircon at ceiling fan. Hindi ko na lang po pinansin yun, Ate B. Humiga na ako ulit at nagtalokbong ng kumot. Biglang narinig ko ang mahinang kaluskos sa ilalim ng higaan ko. Parang mahabang kuko na kinakalmot-kalmot yung sahig. Nanigas ako. Inisip ko naman na baka daga lang. Pero Ate B, lumalakas yung tunog at naramdaman ko na gumagalaw na yung foam ng higaan ko, na parang may kung anong bagay sa ilalim na tinutulak yung likod ko. Dahil sa takot ko, dahan-dahan akong lumingon sa gilid ng kama para sumilip sa sahig. Ate B, doon ko nakita ang isang bungkos ng mahabang buhok na nakakalat sa semento. Galing yun sa ilalim ng kama ko. At ang buhok na yun ay dahan-dahang gumagalaw at gumagapang paakyat sa gilid ng higaan ko. Hindi po ako makasigaw. Alam mo yung pakiramdam na parang may nakadagaan sa dibdib mo. Nanlalamig ang buong katawan ko habang nakikita ko ang buhok na unti-unting umaabot sa unan ko. Para matanggal ang takot ko noon, pinilit kong tinawag si Cassie sa taas. Cassie gising, Cassie. May sumagot mula sa itaas ng deck. Dinig na dinig ko ang boses ni Cassie. Oh, bakit Kelly? Natutulog ako. Pero habang naririnig ko ang boses ni Cassie sa itaas, laking gulat ko na makita kong dahan-dahang lumalabas ang isang ulo mula sa ilalim ng kama ko. Gumagapang ito paitaas. Ate B, yung mukha niya ay sobrang putla na parang bangkay. Tapos yung mga mata niya puro puti lang. At ang pinakamatindi,
Sobra po yung ngiti niya. Sobrang lawak hanggang tenga. Ate B, kamukha niya po yung sa The Grudge kung kilala niyo po yun. At ang boses ni Cassie noon na naririnig ko kanina ay hindi galing sa itaas. Galing pala yun mismo sa bibig ng nilalang. Ginagaya yung boses ni Cassie. Sa sobrang takot ko, nakasigaw na ako ng malakas. Napabilikwas ako papunta sa gitna ng kwarto. Nagbukas ng ilaw ang ibang mga kasamahan ko. Kasama si Cassie na talagang kagigising lang at gulat na gulat mula sa itaas ng deck. Oh, Kelly, ano nangyari sa'yo? Tanong ni Cassie noon. Umiiyak ako habang tinuturo ko sa ilalim ng kama ko. Sabi ko sa kanila na may tao sa ilalim. Tiningnan ni Cassie at ang iba pa namin kasama ang ilalim ng kama. Pero wala silang nakita, kundi mga lumang tsinelas lang. Sabi nila, baka binabangungot lang daw ako dahil sa pagod sa bagong trabaho ko. Pero alam kong nakita ko, Ate B. Alam ko po na hindi yun tao. Kinabukasan, hindi ako mapakali sa opisina. Napansin ng isa pang katrabaho ko na si Lyndon na tulala ako at namumutla. Oh, Kelly, ano nangyari sa'yo? Parang nakakita ka ng multo ah. Biro ni Lyndon habang nagtitimpla ng kape. Ikinuwento ko kay Lyndon ang mga nangyari kagabi sa tinutuluyan kong bed space. Noong una nakangiti pa siya. Pero habang dinidetali ko yung mga itsura ng babae na mahaba nga yung buhok at nanggagaya ng boses, biglang nabitawan ni Lyndon ang kutsara niya. Kelly, saan ba yan tinutuluyan mong bed space? Tanong niya sa akin noon. Nung sinabi ko yung address, napalunok si Lyndon. Naku, umalis ka na dyan. Ngayon na. Bago ka lumipat dyan, may nag-bed space din dyan babae na nagtatrabaho sa call center. Panggabi yung shift niya. Isang gabi nun, pinasok ng magnanakaw yung bahay niya habang natutulog yung mga kasama niya. Tapos pinagsasaksak daw. Tapos tinago yung bangkay niya sa ilalim mismo ng higaan na inuupahan mo ngayon. 3 araw bago nalaman ng mga kasama niya kasi nga akala nila busy lang sa night shift. Hindi na rin kasi umuwi. Nanghina ko sa sinabi ni Lyndon. Kaya pala mura ang bed space. At kaya pala parang kilalang kilala ko ng nilalang na yun. Ginagaya niya ang boses ng mga kasama ko para papasukin ko siya sa kumot ko. Nung gabing yun, hindi na ako bumalik doon. Natulog muna ako sa apartment ni Cassie na pansamantalang lumipat din. Dahil nga, natakot din sa kwento ko. Nag-absent ako para kunin ang mga gamit ko nung umaga. At habang inihila kong maleta ko palabas ng kwarto, lumingon ako sa huling pagkakataon sa ilalim ng kama. Sa madilim na bahagi na ilalim ng higaan, may nakita kong ilang hibla ng mahahabang buhok. Yun lang po, Ate B. Sana po nagustuhan niyo ang aking kwento. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa nagbahagi ng kanilang kwentong katatakutan. At syempre maraming salamat din po sa ating tagapakinig.
At kung nais niyo po magbahagi ng mga kwentong katatakutan, ipadala niyo lamang po ito sa aming email na btbhorrorstories@gmail.com. Huwag